Alright, so magandang umaga at hapon sa inyong lahat mga guys, no? So nandito naman tayo para magbigay ng konting idea, no? So testing tayo ng isang motor. Ito yung sa washing kasi napakahirap pagka walang washing mga guys sa paglalaba. So tetestin natin yung motor kung ito ay good pa ba o hindi. So binaklas namin to mga guys yung washing. So dalawa yung washing na ginawa na aming kasama. Alright, so tingnan natin ngayon mga guys. So ayan guys, na ito yung nangyari na. Nangyari na to mga guys. Pinalitan ito ng motor. Motor sa dryer mga guys. Yan. So napakatagal na kaya napakadumi na ang loob. Pinalitan ito ng ating kasamahan, yung technician. So, titignan natin ngayon ito mga guys kung naagana na siya. Abot ba yan dito yung ano? Cable. So ito yung padalawang washing mga guys na nagawa. Yan, pinalitan ito mga guys ng makina lahat. Kasi tinapon na itong makina na to pan washing. So yung bago na ngayon yan dahil yung makina nito ay sira. Kaya po yung dryer. So naagana na siya yung dryer. Ayan. Ito naman yung ating wash. Yan kinakabitan ng pump mga guys, yan ang gearbox. Malimit din yung masira mga guys yung gearbox na yan pagka-overload. Shoutout sa ating technician dyan. Okay. Sa nagawa na yan, nayari na yan. So ang gagawin niya dyan is parerentahan sa mura lang. Napakahirap kasi mga guys pagka wala siyang gamit. Kaya ang gamit niya ay yan lang. No? So napakahalaga talaga pagka mayroong gamit pagka gagawa. So tetestingin natin ito mga guys, yung ating motor. Ito yung pinalitan niya na motor mga guys. Ito ay ang motor ng dryer. Okay? So sa dryer merong clutch. Sa ibang hindi nakakaintindi, no, merong customer no na sira ang pump belt. So pagka mga technician na medyo kakaiba, no, so ingat-ingat tayo diyan. Pag sinabing may pump belt, yung merong pump belt lang mga guys ay yung wash. Okay, yung may wash lang ang merong pump belt. Pagka sa dryer wala siyang pump belt. So meron siya clutch. Ito ang tinatawag na clutch. Yan. Yan. Okay. So clutch ang meron sa dryer. So titestingin natin ito mga guys. Yung motor na ito kung good pa. Okay. So ayan. Kung mapapansin nyo yung ating motor. Medyo bago pa siguro ito kaso na-stock up nga lang siya, no? Di mabasa yung ating code. So, ayan. Okay, so ayan. So, ito gagamit tayo ng tester para sa continuity ng ating motor, no? So, pagka continuity mga guys, times 10 lang natin ilagay, kaya times 1. So, may times 10 natin, times 10. No? Yan, times 10. So, kailangan mag-deflect yung ating needle. No? Yung sa ating tester, kung good ba yan. Yan. Kita nyo, pumalo. Okay, so pagka chinek natin ito mga guys, yung ating motor, yung tatlong pin na yan, no? Meron siyang common, run, no? Common, run. Yung ating wire, no? So ito yung pumupunta sa capacitor at isa sa line. Okay? Ito yung sa line. So i-check natin ito mga guys kung ito yung good pa o hindi. Dapat yung makina nito mga guys, no?
yung ating makina, so dapat itong makina ito magkaroon siya ng reading kung good pa siya o hindi. So kung halimbawa ito ay 10, dapat pag nireading itong wire na to ni-reading, dapat 5 ito, 5 din sa kabila. So pagka pinulas yun, 10. So 10 ang ating motor, kailangan 10 din. Kung mga 9, yan, medyo okay pa rin siya dyan, mga guys, sa reading niya, okay? So, testingin natin kung good pa ba siya o hindi. Okay. Sa nakikita ba? Ayan. Ayan. So, dapat naintindihan natin mga guys, no? Para sa pagka nagpapagawa tayo, alam din natin, baka tayo nabubudol, alam nyo na, di ba? Alright, so, inilagay ko dito sa pula, no? Yan. Yan, nasa pula yung ating isang needle, mga guys. Times 10 tayo, no? So, kunin natin tong dilaw, okay? So, kailangan pumalo ito, no? Pumalo yung needle ng ating tester, pumalo yan para magkaroon tayo ng reading, no? So, ayan, short tayo dito sa dalawa, sa pula at saka sa dilaw. So, hindi siya gumalaw, no? Ibig sabihin, walang pumasok na power dyan sa dalawang line na to. Okay? So, wag natin alisin yung pula na isang needle, no? Umano tayo dito sa isang line, yung blue naman. Okay? Try natin sa blue. Okay? Sa blue tayo, sa blue. Blue at pula. Okay? So, ayan. So, wala pa rin siyang deflect doon sa ating tester, no? Wala pa rin siyang nakuhang reading. Okay? So, kailangan meron siyang reading na makuha. May makuha tayong reading dyan, no, mga guys. So, dito tayo sa dilaw. Ayan. Sa dilaw at saka sa blue. Okay? So, yan. Napansin nyo yung ating tester, gumalaw siya, no? Doon ikinabit natin yung dilaw at saka itong blue. Okay? So, nagkaroon siya ng reading, mga guys. Okay? So, kailangan natin magkaroon ng reading dyan para malaman natin yung ating motor kung okay o hindi. Okay? So, balik tayo. Blue at saka pula uli. Kailangan kasi dalawang line na yung magkaroon tayo ng reading. Okay? So, hindi siya gumalaw uli. Nagpapalit-palit na tayo. Dilaw. So, wala. So, ang ibig sabihin yan, mga guys, yung ating motor ay open. Ano? Open ngayon tong motor. So, sira na talaga siya. Kailangan na siyang palitan. Kasi, kung good yan, mga guys, dapat dalawang cable na nating kinunik kanina, magkaroon siya dapat ng reading sa dalawang yan. Okay? Oh, so, wala pa rin siyang reading. No? So, dilaw at blue tayo. Yan. Sa dilaw at blue, nagkaroon ng reading. So, isang linya lang, guys, ang umandar sa kanya, no? So, sa kabila, wala tayo nakuhang reading. Kaya, ang ating makina na to, no? Yung makina na to ay kailangan na talagang palitan kasi open yung motor. Okay? So, yun lang mga guys, yung pag-reading sa ating motor. Kahit na doon sa wash, no, ganun din lang ang pag-reading ng ating motor para malaman natin kung good pa o hindi yung ating motor. Alright? Yan guys, ito yung ating mga timer. Timer. So pagka mga gantong washing mga guys, kailangan natin alagaan din yung ating washing, no? So ito ang ating spin, no? Spin timer sa washing. Okay? So pagka umandar na siya mga guys, wag na natin ibabalik ng galon kasi wala nang makinuwiti yung isang dryer. Kasi madaling masira yan. Alin? Wala nang makinuwiti yung dryer isa. Wala, sira na yun. Open. Okay mga guys, so wag natin ibabalik ito kasi kung ibabalik natin yun, kung saan tayo nag-umpisa ng ating wash, doon yan, malambot yan mga guys, malambot. Oh, doon pa lang siya magkukunik, doon na. So hayaan lang natin yan mga guys na bumalik kahit hindi yan nakasaksak, no, yung ating washing. Hayaan mo lang siya bumalik doon ng kusa, no, para maprotektahan natin yung ating
timer na hindi kaagad masira. So isa yan sa dahilan kung bakit nasisira kaagad yung ating timer. Alright? So ganun din sa ating wash timer, ganun din yung ating gagawin. Wag natin ibabalik kasi tayo pagka tinatamad tayo bigla natin binabalik. So isang dahilan yun kaya nasisira kaagad. Okay. So, ito mga guys, magagamit pa natin ito. Ito yung open na makina natin. Pwede natin itong ipa-rewind mga guys, no? So, dito sa area namin, wala kaming alam kung saan nagpapa-rewind, kaya pinalitan na namin to ng makina. So, kung sa inyong lugar meron, kung gusto niyo pa rin itong makina nyo, kasi pag bumili kayo ng makina, iba na siya, hindi na siya mismong original na makina talaga yung nakakabit noon, no? So, kung gusto niyo pa rin yung makina na ito, ipa-rewind nyo lang ito mga guys. Nire-rewind lang. Ngayon, kung ayaw nyo ipa-rewind, ito, magagamit pa ito. No? Tinatanggal ito para dun sa pagbili nyo ng bagong makina, kailangan pa rin ito. Okay? Itong housing na to para sa clutch, kailangan ito lahat para doon sa inyong bagong bili. Unless bibili kayo ng gantong bago. Okay? So, yun lang. Hanggang dito na lang mga guys, yung ating tutorial. Check it out.